Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. At pagpasensyahan nyo na, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Medyo matagal-tagal na rin, no? Halos may isang buwan na siguro yun. Nga pala, ngayon medyo malamig na ang panahon dito. Talagang nagni-negative na nga ang temperatura dito. Okay? Nga pala, ang pag-usapan natin ngayon, ang topic natin ay tungkol ito sa application. Yung mga balak magpunta ng Poland, yung mga may plano mag-apply papunta dito sa Poland. Bibigyan ko kayo ng tips and idea kung ano ba yung sitwasyon ngayon, kung dapat pa ba kayo mag-apply or kailangan nyo bang maghanap na lang ng ibang pag-applyan. At maliban doon, siguro isama na rin natin yung pag-apply ng ibang mga kababayan natin na nandito na sa Europe at gustong lumipat dito sa Poland, no? Isama na rin natin yon. Pero bago nating umpisahan itong ating pag-uusapan, doon sa mga bago pa lang sa ating vlog ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at itap na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. At ganun din sa ating Facebook account, huwag niyong kakalimutan na mag-follow sa ating Facebook account and palike and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. Okay? Kung ready ka na, tara, umpisa na natin. Ayun, so ang una nga nating pag-uusapan ay tungkol sa dapat pa bang, kung worth it pa ba or dapat ka pa bang tumuloy sa pag-apply papuntang Poland. So itong ating topic ay para ito sa mga nagbabalak or mga gustong mag-apply dito sa Poland at yung mga nag-apply na para magkaroon ng kalinawan or kung dapat ba kayo mag-alala o hindi sa inyong aplikasyon. Okay, ang una nating maipapayo para sa ating mga kababayan dyan. So, yun nga, kung mag-a-apply po kayo papuntang Poland, ay masasabi kong hindi ganun kadali. Matagal po ang proseso ng application papunta sa Poland kaysa kumpara sa pag-a-apply sa ibang bansa. Like, kung pupunta kayo ng Saudi Arabia, sa mga ganong lugar, mas madali po ang proseso ng pag-a-apply doon kaysa dito sa Poland. Para mas maging malinaw sa inyo, so isa-isahin natin kung bakit ganun katagal ang application nyo papuntang Poland. Para ito sa mga nakapag-apply na at nag-aantay ng kanilang mga work permit or nag-aantay ng hindi makapasok ng appointment for BLS, ganyan. Una, sa work permit, sa totoo lang, kung nandito ka sa Poland at i-apply ka ng agency mo ng work permit, ay nagtitake lang ng maximum of 1 month. Or sabihin na natin, lumagpas ng 1 buwan pero hindi naabot ng 2 buwan. Ganun po katagal, ay ganun po ang aantayin nyo sa pagkuha ng work permit kung kayo ay nandito na sa Poland. Pero dahil nga outside Poland po tayo, so ang nangyayari ay medyo mas matagal ng konti kaysa proseso dito kung nandito ka na sa Poland. Kaya ang maximum, sa pagkakaalam ko, ang maximum na ipag-aantay nyo sa application nyo for work permit ay aabot siya ng maximum of 4 months. Kasi pag nakuha mo, i-apply ka ng work permit at pag nakuha na, so hindi naman agad-agad yun ipapadala sa inyo on the spot. So, mayroon pang ibang mga kalahakip na documents na isasabay doon sa work permit. Kaya, masasabi ko, maximum of 4 months po yung inyong aantayin sa inyong work permit. Maliban doon sa work permit kasi meron pang ibang mga documents na kasama. Like yung proof of accommodation, tapos yung, ano nga ba yun? Yung letter of transportation, yung mga ganong documents. So, syempre, ipapa-ano pa nila yon, ipapa-stamp pa yon sa government office dito sa Poland. Kaya medyo matagal ang proseso kumpara sa kung nandito ka mismo sa Poland na mag-a-apply ng work permit. Okay? Malinaw po ba sa inyo yon? At pangalawa, yon sa BLS appointment natin, ito lilinawin ko sa inyo, kasi iba-iba yung waiting time dyan sa pagkuha ng visa appointment para makakuha kayo ng schedule for visa appointment sa Poland Embassy.
Unahin natin sa Pilipinas kasi karamihan sa mga kababayan natin na sa Pilipinas ay sobrang tagal na daw nilang nag-aantay ng schedule para sa visa appearance. Ang una sa mga rason kung bakit matagal po ang schedule dahil sa sobrang dami ng applicant dyan sa atin sa Pinas. Sa sobrang dami, syempre, hindi naman po pwede na every Friday or something, kung ano man yung schedule ng visa appointment. I think every Friday, yun po yung raffle ng yung draw ng visa appointment. Opo, meron pong tinatawag na parang draw system na rin po yun. Kung saan parang ira-raffle po yung yung mga nag-apply para sa visa appearance, yung mga nag-apply para magkaroon ng visa appearance para makakuha ng visa. So, meron pong draw system or sabihin na nating raffle po para mas malinaw. Kasi palabunutan po 'yon. So, hindi ko lang alam kung lahat talaga ng mga aplikante ay pinagsasama-sama 'yon lahat, then bubunot lang sila ng isa. Pero ang mas malapit sa katotohanan na nakikita ko, ano po 'yon, parang by batch. Halimbawa, yung mga nag-apply nung month na ganito, so 'yun po yung pagsasama-samahin sa isang parang raffle ganyan box, tapos bubunot sila ng isa doon. Then yung second batch from ganitong month to ganitong month, so ganoon na naman ang gagawin nila. So yun po yung pagkakaintindi ko doon. Kasi yung mga naunang nag-apply naman for appointment sa Poland Embassy ay mas nauuna naman talagang mabunot kaysa doon sa mga kaysa doon sa mga sumunod na batch. So, halimbawa ako nakapasok ako ng visa appointment, nakapag-submit ako ng month of January. Tapos yung isa naman nakapag-submit ng month of May or June. So, dahil mas nauna ako, mauna pa rin po ako mabunot. Yun nga lang, talagang matagal ang aantayin nyo. Dahil sa sobrang dami nga ng applicant sa Pinas, nagka-clog po. So, yun po yung isa sa mga dahilan na nakikita ko sa sobrang dami ng applicant. Then, pangalawa, dito kasi sa Poland ngayon, ang government ng Poland ay talagang abala. Busy talaga sila sa pagpaprocess ng mga immigrant worker. Kasi hindi lang naman tayo ang ina-assist nila sa ngayon. Especially, nasa responsibilidad pa rin nila ang mga kapatid nating Ukrainian dito sa Poland. So, ina-assist talaga nila yan kasi mas priority nila yan kaysa sa ibang tao kasi nga merong kumbaga crisis sa kanila sa ngayon. Kaya mas priority nila na ayusin or unahin yung mga documents nila. Okay? Kaya medyo naka-apekto po yun, nakapagpabagal po yun sa proseso din natin. Yun po yung pangalawa sa nakikita ko na dahilan kung bakit na nagpapatagal ng proseso ng application papuntang Poland. Pangatlo, pangatlong dahilan na nakikita ko ay dahil ito sa nangyaring corruption na yun nga nabalita nga yon ng mga nakaraang buwan na nagkaroon ng corruption. Alam nyo guys, kasi nagkaroon ng issue na may mga nagbebenta ng mga work permit at expensive price na napakamahal at talagang ginagatasan or pinagkakapirahan nila yung mga immigrant worker na interesado na makapagtrabaho dito. Sa totoo lang, ginagawan na ng action yan ngayon ng government of Poland. Ginagawa na nila ng paraan para maayos yon. Kaya ang nangyari, naapektuhan din yung nagkaroon ng pagbagal din talaga sa pag-review or pag-check ng mga documents ng mga aplikante dahil doon. Dahil nga hindi hindi agad-agad na hindi katulad dati na medyo maluwag pa Ngayon humigpit dahil doon sa nangyaring corruption. At iniimbestigahan nila yon at ngayon mas mabusisi na kaysa sa dati. Yun yung pangatlo na nakikita kong dahilan kung bakit bumagal yung proseso. Yung pang-apat naman, siguro very light lang naman na epekto pero meron pa ring epekto talaga yon para sa mga kababayan natin na
mag-a-apply papunta rito, alam nyo kasi yung mga unang mga kababayan natin na nakapunta dito sa Poland ay nagsitawiran sa ibang European country. At yun din yung isa sa mga balibalita ko na issue kung bakit bumagal yung proseso. Dahil marami ng cases. Dumami na yung cases na pupunta ng Poland, tapos after a few months or few days or few weeks, ganyan, ay aalis na kaagad, tatawid na sa ibang European country. Which is, mali po yun. Sa totoo lang, mali yun. Pero dahil nga may kanya-kanya tayong diskarte sa buhay, so hayaan na lang natin sila. But then, yun nga, isa yun sa nakasira din sa reputasyon nating mga especially sa ating mga Pilipino. Isa rin po yun. Pasintabi na po doon sa mga kababayan natin na nagtumawid sa ibang lugar dito sa Europe. But wala po akong intensyon na ganyan, patamaan kayo. But ito ay information lang na nakita natin o nakita natin kung bakit bumabagal nga ang proseso ngayon ng pag-apply ng mga kababayan natin dito sa Poland. Ay papuntang Poland, I mean. Okay, so I think sana ay naging malinaw po sa inyo itong explanation natin kung bakit bumagal po yung application, yung proseso sa pag-apply ng papuntang Poland. But meron naman po akong good news sa inyo. But ayoko po muna na mag-expect kayo masyado, no? Pero I think isa ito sa makakatulong in the future para para maging mabilis yung proseso ng mga immigrant worker ay yung mga gusto mag-apply o pumasok dito sa Poland. Kasi nitong nakaraan lang, itong month of November, nagkaroon ng parang proposal or bagong batas na, or proposal pa lang naman, yun ang balita ko. Then nabasa ko rin yun through online, yun. May nag-publish na nasa relation officer siya of immigrant relation ng mga immigrant sa Poland government. Parang siya yung pinaka head na nag-aayos about sa mga immigrant processing, ganyan, mga workers or residente, ganyan. So I think it's a good news po para sa atin dahil ang mangyayari, ang pagkuha ng work permit dito sa Poland ay magiging through online na po. At hindi na kailangan na pupunta ka pa ng opisina or something ganyan. Kasi I think na nakita nila yung parang ginawa nila ng solusyon para maging organized at mapabilis yung proseso ng mga dokumento para sa mga immigrant worker. Okay? At ganun din sa ibang mga documents like yung mga basta related para sa ating processing ng mga immigrant worker. It's either magbabakasyon ka, yung mga ganyan, through electronic na po yung process, through online na po yung application. And then meron pang silang mas magandang meron pa silang good news na ibibigay sa atin dito sa bagong batas na to, like maliban doon sa increase of salary, kasi magkakaroon na ng increase of salary, like magiging kaparehas na ang sahod natin sa mga local general worker. Ang minimum salary rate ng mga lokal dito ay magiging ang minimum salary rate natin dito ay magiging kaparehas na ng mga lokal sweldo ng mga lokal dito. Pero yun lang po ay specifically po para doon sa mga general worker like factory worker, warehouse worker, yung mga ganyan. Kasi yung mga skilled worker, iba po talaga ang rate nila. About dun sa mga skilled worker, pasensya na, medyo wala pa po tayong idea about sa kung magkano talaga yung bigayan kasi iba-iba po ang pasahod talaga dito pag mga skilled worker. Nakadepende sa company. Like merong ibang company na ang pasahod, balita ko nasa pagka installer ka ng mga solar panel, yung mga ganyan, electrician o kung ano pa man dyan, nasa 5 to 6,000 per month ang
pasweldo. But depende nga sa company yan. So wala pong exact rate talaga. Pero sa mga general worker, meron po tayong tinatawag na minimum salary wage. So yun po yung 28.1 PLN per hour gross, at ang net naman nun, based on our salary, nasa 22.4 something, 22.4 zloty per hour. Net na po yun, bawas na yung tax doon. Okay? So yun po yung good news naman na pwedeng mangyari. So possible next year, hopefully next year ay mas maging mabilis na yung proseso, kasi talagang ginagawa naman na ng paraan ng Poland government ang ganong proseso, kasi dahil nga sa mga issue na matagal ang proseso sa TRC at ganoon din sa work permit, lalo na sa mga outside Poland, napakatagal, sobrang tagal. At I hope kasama na din po doon sa may improve ay ang BLS appointment or ang visa appointment, mapabilis na rin po nila, no? So yun po ang unang topic na sa tingin ko ay importante din para sa ating mga kababayan na gustong mag-apply dito. Then pangalawa, doon naman sa mga kababayan natin na nandito na sa Europe but gustong pumunta or tumawid dito sa Poland. Ang proseso po ng paglipat from other European country, or like from Hungary pupunta ng Poland, ay iba po doon sa proseso na mag-a-apply ka na nandito ka na mismo sa Poland, or I mean na may visa ka dito sa Poland, kasi yung visa po na hawak nyo is for Hungary po, or for kung saan mang lugar po dito sa Europe. Kaya may pagkakaiba doon sa proseso, but masasabi ko mas mabilis na yung proseso kumpara sa nasa outside Europe country kayo, like Middle East or sa Asian country or sa Pilipinas. But ang proseso po sa pag-apply papunta dito, ang maipapayo ko, sundin po natin yung tamang proseso, kasi yung ibang mga kababayan natin ay pumupunta agad dito sa Poland dahil pinangakuan ng employer na bibigyan kita ng magandang tutulungan kita na maayos yung work permit mo at iba pang mga documents, may apply ka ng TRC. But pagdating dito, wala na. Pinabayaan na sila, kasi yung ibang mga employer dito, lalo na yung mga agency, gagawin nila, i-hire ka, papagtrabahuin ka, pagkakapirahan ka kasi nila. But in terms of documents, hindi po ganun kasimple. Kaya doon sa mga lilipat, direct to the point, yung mga gustong pumasok dito sa Poland na nasa ibang European country na hindi Poland visa ang hawak, mag-apply po tayo sa tamang proseso. Kausapin nyo yung agency or company kung direct kayo na i-process muna yung work permit. Then pag may work permit na kayo, then saka kayo lumipat ngayon dito. At pag may work permit na kayo, mas malaki yung chance na matulungan talaga nila kayo na makapag-process ng TRC. Or kung hindi man kayo matulungan sa ganung bagay, or medyo may mga konting problema, so at least meron kayong work permit at pwede kayong magpa-attorney. 'Di ba? So mas klaro 'yun. Ang kasi disadvantage kapag wala ka pang work permit, pumunta ka ng Poland, then naabutan ka ng expiry ng visa mo ng 3 months stay mo dito sa Poland, kahit pa valid yung visa mo, basta nag-lapse ka na ng 3 months dito sa Poland. So pag nakita ka or naharang ka ng mga immigration border guard, may posibilidad na mapabalikin ka doon sa lugar kung saan ka galing or ma-deport. So yun po yung choices na pwedeng mangyari sa'yo. Kaya yun, lagi po nating idaan sa tamang proseso yung kung ano man yung mga plans natin sa buhay, no? Kung pupunta kayo dito, ganyan. Ano pa ba? Yun, doon sa mga kababayan natin, like, mga nasa Pilipinas, huwag po kayong mainip, huwag po kayong
masyadong, ito pa pala, naalala ko. Kung ikaw ay mag-a-apply dito sa Poland at nasa Pinas ka at yung pambabayad mo, pang-placement mo ay inutang mo at umaasa ka na makakaalis ka agad at mababayaran mo yung inutang mo, ay para sa akin hindi po siya advisable. Kasi dahil matagal ang proseso ng application dito sa Poland, baka yung inutang mo ay nagra-run na ng interest bago ka pa makaalis. 'Di ba? So, mahirap po 'yun lalo na may kalakihan nga yung posibleng utangin or hiramin nating pera. So, maiipit kayo sa utang. Kaya hindi po siya advisable talaga. 'Yan. Hindi talaga siya advisable. But it's up to you kung talagang gusto nyong sumugal. Kasi dito, hindi porket na-provide ka na ng work permit at naka-appointment ka na, paano kung na-refuse ka? So, another time na naman na mag-aantay ka, another time na naman na may asikasuhin kang ganito, yung proseso mas lalong matatagalan. Although kung ma-refuse ka, pwede naman mag-reappeal, but still it takes time, no? Kaya kailangan, kung mag-apply ka dito, talagang financially prepared po tayo. Okay? Sana ay malinaw po sa inyo yung napag-usapan natin. Medyo mahaba na tong video, kaya hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood at see you in my next video.